Sigurado makaka-relate ka dito sa sasabihin ko. Lalo na kung ikaw ay alam mong nananampalataya sa ating Panginoon. Minsan ba nagtataka ka na kasi yung mga pinagdadaanan mo, yung mga dumarating sa yung pagsubok ay after ng isa, meron uling isa, o kaya minsan nagkakasabay pa. Pwede mong nasasabi o natatanong mo na sa Panginoon na, Lord, parang kotang-kota na. Wala pang kalahatian ng taon. Parang sunod-sunod na to. Pwede bang sa iba naman yan? Pwede nating tanungin ang ating Panginoon kung bakit nangyayari sa buhay natin yung mga pagsubok na meron tayo. Pwede tayo magtanong sa Lord, pero wag nating tanungin yung pagiging Diyos niya na, Diyos ka ba talaga? Bakit ganito? Diba? Magkaiba kasi yun. So ito po ang sagot. Ang maganda talaga sa Panginoon, pag meron tayong tanong, meron siyang sagot, syempre. At iyan po ay makikita sa Bible verse na ito po. Yan. Ang sabi po dito sa verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan nyo kapag sinusubok ang inyong pananampalataya. Huwag niyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa verse 13, sabi naman dito, sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa hirap ni Kristo. Antindi, no? Parang kakaiba yun na. Diba? Huwag kang magtaka sa mabibigat na pagsubok na dinadanas mo. Tapos pangalawa, magala ka pa. Magala ka. Kaya nung one time po gumawa ako ng content, panoorin nyo po yung content na yun na sinasabi ko po doon, magkaiba yung ibig sabihin ng happiness at ng joy. Ang happiness po ay base sa happenings. Halimbawa, lahat ng mga nais mo sa buhay ay nangyayari na makatapos sa pag-aaral ang mga anak mo, na makabili ka ng lupain, di ba? Makabili ka ng sasakyan, makabili ka ng magandang bahay. Yan. Masaya ka kasi natutupad yung mga pangarap mo. Happiness, based sa happenings. Pero ang joy, hindi man maganda yung nangyayari sa buhay mo. Kahit sa kawalan, kabiguan, kahit sa kahirapan, kahit nawalan ka ng mahal sa buhay, meron ka pa rin kagalakan sa puso mo. Meron ka pa rin kapayapaan kasi alam mo na kasama mo ang Panginoon. So magkaiba ang joy at ang happiness. Tuloy po natin. Sabi naman po dito sa verse 14, kung iniinsulto kayo dahil mga alagad kayo ni Kristo or tagasunod kayo ni Kristo or naniniwala kayo kay Kristo, mapalad kayo. Dahil nasa inyo ang makapangyarihang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Antindi, no? Huwag kang magtaka sa mabibigat na pagsubok na dinadanas mo. Magala ka sapagkat nakikihati ka sa hirap ni Kristo. At pangatlo, mapalad ka kung ikaw ay dinidespise or iniinsulto dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon. At ang lahat na nangyayari sa atin ay may purpose. Mahahayag ang kanyang kapangyarihan after ng lahat ng ating pagdadaanan. Ibig sabihin, sa mabibigat na pagsubok na dinadanas natin, season lang po yun, hindi po yun panghabang buhay, parang bagyo, di ba? Bumagyo man ng ilang araw, pero sisikat at sisikat pa rin ang araw, hihinto at hihinto pa rin yun. Season lang ng buhay natin ang mga pagsubok at lilipas din po ito. So kapatid, yung pain mo may purpose yan. Yung bawat pagluha mo may purpose yan. Yung bawat nangyayari sa buhay mo may purpose yan. At kung ikaw ay lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, lahat siguradong tagumpay. Okay, maraming salamat po. I am Blessed Victoria. I am forever blessed and so are you.